Magandang hapon uli mga friendship, mga brother and sisters na nakakapanood ng aking mga views kahit konti. Ayan. Eh, happy viewing nga pala dun sa mga kala Ato Plantilla at kala sa mga taga-Tondo na followers ko. Yan. Alam niyo naman, bihira yung mga content creator na Bible ang topic eh. Alam niyo naman eh. Kanya-kanya po kaming topic pagdating sa ganyan. Mas pinili ko po ang Bible eh. Kasi sayang naman po yung mga natutuhan ko. Kung hindi, dapat ko po itong palalagutan sa Diyos eh. Ayan. Ngayon, tatalakayin po natin ang mga ateista. Ateista po. Mga taong walang Diyos. Nabubuhay na walang Diyos. Ayan po yan. Yung po mga taong walang Diyos, napakarami na po ngayon sa panahon natin. Punta po kayo sa Japan. Napakarami po dyan mga wala ng Diyos. Sa iba-ibang bansa, marami rin po dyan na hindi na kumilala sa Diyos. At iba namang lahi natin, hindi talaga kumikilala sa ating Panginoong Hesus eh. Kaya di ba sa ulit-ulit binabanggit, ibinahayag ko yung pangalan sa sanlibutan, ngunit hindi nila kinilala. Until now po, hindi naman kinikilala si Jesus eh. At ang Biblia, hindi po kinikilala. Ayan po, yan. Dito po, hindi po ako gagamit ng Biblia this time. Opinion ko po to na pakinggan nyo kung tama ako o hindi. Ayan po yan. Ayan. Hindi natin sila masisisi. Lahat po ng tao may kanya-kanya paniniwala. Yan. Maraming naniniwala sa Diyos. Mas marami rin ngayon ang di naniniwala sa Diyos. Meron ng bansa dalawang bansa Satanism Satanista po talaga inaano nila ang pinopromote nila na reliyon nila, Satanism. May reliyon nga po yung pinost ko na pati Biblia pinunit. Ayan. Isipin nyo. Walang utang na loob sa Diyos. Ayan. Gaya po na sinabi ko sa inyo, yung mga ateista po ito, sila po ay bumabase po sa sa theory na to see is to believe. Ayan. Hindi po sila naniniwala sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos na nakikita naman nila, pero tayo nilang tanggapin. Ayan. Number 1 na nga po ito si Charles, ano ba to? Si Charles Darwin yata. Charles Darwin. Na ang tao daw po nanggaling sa unggoy. Theory. Sabi po niya, ayan po yung sinabi po niya na ang mga tao nanggaling sa unggoy. Yan. Pinagbabatayan po nila yung theory na parang bang ang lahat ng bagay sa mundo kusa na lang lumabas. Na walang naglikha. Ayan, walang creator. Ayan. Theory. Kaya parang po yung Big Bang Theory. Alam niyo ba yung Big Bang Theory? Na maniniwala ba kayo na mayroong mga bundok sa ilalim ng dagat? Pag pumutok po yun, lumalabas po sa ibabaw ng dagat, nagiging isla. Kaya po tayo nagkakaroon ng mga isla. Yun po yung tinatawag na Big Bang Theory. Ayan. At libu-libong tao na talagang wala ng Diyos. Baka hindi naman sila ganong kasamaan, hindi naman sila masama, pero sa paniniwala nila, walang Diyos. Ayan. Bumabati po sila talaga sa mga bagay. Yan. Nung araw po kasi ang siyensya at ang siyensya, science at ang creation hindi nagkakasundo Ang siyensya at saka sa panig ng Diyos hindi sila kailanman nagkakasundo.
Pero lately, nare-realize nila na yung hinula sa Biblia nagkakatotoo. Yan, gaya po yung bilugang mundo, kailan nila natuklasan? Di po ba na ang mundo nakabitin sa wala? Sabi sa, ayon sa Isayas. Pero hula nila dyan, hindi bilog. Eh. Kudrado, pagkalan ng siyensya. Lately na lang po yan na discover na bilog. Ayan. Alam niyo ba, itong mga taong walang Diyos, hindi ko alam kung paano nila nirerespeto ang kanilang magulang. Ang good manners and right conduct, kung paano nila natututuhan. Kasi pag ikaw wala kang paniwala sa Diyos, sinasabi po doon sa 10 utos pa lang, igalang mo yung mga magulang. Yan. Di ba? Paano nila ginagalang ang kanilang magulang? Kung gagawin po nila yan, ibig sabihin, naniniwala sa Bible. Naniniwala sa Diyos. Kasi Diyos po ang may akda niyan eh. Lahat ng respeto, paggalang sa magulang. Sinula po ng Biblia at tinuutos sa atin ng Diyos na respetohin. So, ito palang mga taong to walang respeto. Yan. Hindi po sila gumagalang sa mga in-laws nila. Kasi pag ginawa po nila yan, meron silang Diyos. Unless na hindi nila ginagawa, wala silang Diyos. Wala po silang mga behavior ng mga ganyan. Di po ba? Saan sila kumukuha ng mga respeto sa tao? Sa Biblia din galing yan. Ayan. Kagaya po, balik natin kay Charles Darwin, ang tao nang galing sa unggoy. Bakit may mga unggoy pa? Hindi po ba? Bakit may mga orangutang, may chongo, may monkey? Dapat yan, na-clear na tao na lahat yan. Ba't may mga unggoy pa tayo ngayon sa panahon natin ngayon? Kung isipin nyo. Di po ba? Hindi ko talaga maisip itong mga ano na to. Puro sila science. Supposed to be, ang pagkatao nila, siguro, lahat ng sinasabing igalang sa Biblia na magulang lahat, hindi nila pwedeng gawin. So, anong tawag po sa kanila? Di po ba? Ako po yung magkomento ng masama para sa kanila. Kaya, sabi pa nga mas pinaniniwalaan nila yung nilalang kaysa sa naglalang. Ayan po yan. Kaya kapag mapunta kayo sa Japan, ako napakarami po niyan. Puro mga ateista. Wala nang paniwala sa Diyos. Ayan. Para bang yung mga sa Gresya, tinalakay ko no? Sila Pluto. Tayo kumain, tayo uminom, bukas tayo mamamatay. Hindi sila nakilala sa Diyos. Dito ba? Hindi sila naniniwala sa resurrection of the body, pagkabuhay ng muli. Ayan, nangaral po si Apostol Pablo dyan. Pero ano po nangyari? Wala pong tumugon, kundi po si Dionisio. Si Dionisio lang po ang tumugon sa kanya. Ayan. Ngayon po, balik po tayo sa mga ateista na hindi naniniwala sa Diyos. Kasi sa kanila hindi naman alasa ko ng halaga ang Biblia Tataka lang ako paano sila nagiging makatao. Pag naging makatao ka, lahat ng ginagawa mo, naayon sa Bible, na sinusunod mo, na kinalakihan mo. Ayan. Hindi pa ba nila nakikita ang rainbow, ang baghari, ang rainbow po sa langit? Na nilagay ng Diyos pagkatapos ng paggagunaw kay Noe. Palatandaan at hindi niya nagugunawin ang mundo sa tubig. Lagay po siya ng rainbow. Hindi po ba maliwanag sa kanila yan? To see is to believe. Hindi ba nila nakikita? Ayan. Hindi po ba nila nakikita yung mga tala, yung mga bituin. At po yan nakaulat sa Biblia. Ang araw, ang liwanag. Hindi po ba? Andyan pa yung mga taong manunuya. Sabi sa 2 Pedro, sa huling araw darating ang mga taong manunuya. Natutuyain. Kailan mangyayari ang katapusan ng sanlibutan? Mula nang pinanganak si Eva at Adan, hindi naman nangyayari yan. Dagdag niyo pa yung mga yan. Pero sagot sa kanila ng Diyos, sadyang nilimot nyo na isang katauhan na inapawal ng tubig
at silang lahat ay napuksa. Dali nilang nakalimot. Ayan. Kaya yan po yung pagiging artista, hindi na po yan bago. Hinula na po ng Biblia yan. Mga taong manunuya sa ulimang araw. Ang si Jesus hindi tinanggap. Bakit? Nung si Jesus nga nasa lupa, hindi siya tinanggap eh. Hindi po ba? Kung kinilala lang si Jesus ng lahat ng mga hari sa sanlibutan, di sana hindi ipinako sa krus. Hindi kinilala eh. Until now. Kaya ano naman sabi ng Diyos sa Awit 83:18, 83:16, 17, 18. Ito po, ang garanti ang gagawin ng ating Diyos Ama. Lipusin mo ang mukha nila ng kahihiyan. Ayan. Mapaya sila at mga lipol. Kulog. Upang malaman nila na ikaw na Diyos, katas-taasan sa buong lupa. Yan po yan. Ipamumukha sa kanila ng Diyos yan ng harapan. Yan po yan. Kaya nga sabi nga, yung mga satanism, yung mga artista na walang respeto, nabubuhay na walang Diyos, nagkalat na ngayon. Hindi na yan bago. Kaya nga lilipusin ang mukha nila ng kahihiyan. Mga pahiya sila at mga lipol. At upang malaman nila na ikaw lamang Ama, tatas-taasan sa buong lupa. Yan. Kasi po, ang pagkilala sa Diyos, umpisa ng pagkatakot. Kaya nga sabi ng Diyos na mag-aral ka upang pasagot mo ang mga tumutuya sa akin. Sabi po ganyan. 5 minutes na lang to ba? Kaya yan po yan ng artista na nagkalat po ngayon. Kaya lalo pong gumugulo ang mundo sa mga tao na yan na wala ng respeto. Yan. Mas naniniwalaan nila ang siyensya kesa sa mela lang. Lahat ng bagay hinula lang ng Biblia. Unti-unti lang natutupad. Yung mga gamot na yan, mga ano na yan, sa mga halaman, saan ba sila tumutupas ang gamot? Ito ba sa halaman? Yan, mga siyensyang mga tao na hindi na kumikilala. Yung ang hangin, hindi mo nakikita eh. Pero naniniwala ka eh. Hindi po ba? Yung mga talab, bituin. Alam niyo ba yung mga talab at kumukutitap? Nagbibigay pugay po yan sa ating Panginoon, sa ating Diyos, Ama, sa langit. Kaya po sila kumukuti-kutitap. Ganyan din po ang buwan. At po yan, nagbibigay ng parangal sa ating Ama na nasa langit. Ayan. Kaya nga po yan, sa kawakasan ng lupa, diyan po magkakaalam-alam kung hanggang saan sila. Marami na po ngayon ang sumunod sa likuran ni Satanas ng mga tao na hindi mo masisisi. Mayaman at mahirap, wala na rin Diyos. Ayan. Sumunod na sila sa yapak ng dyablo. Para tapos pinili nila yung kadiliman kesa sa kaliwanagan. Marami na po yan. Ay hindi na po yung bago na sa hula na yan. Wala naman po layunin pagiging ateista. Basta sa kanila, walang Diyos. Tapos, period. Hindi na kailangan ng argumento o debate. Yan po nakakalungkot sa isa sa bagay na nangyayari sa mundo ngayon. Marami na pong bansa na hindi na kumilala hanggang ngayon po ay naging ateista pa. Yan. For sila to cease to believe. Yan. Okay, hanggang dito na lang. Sana po nasiyang kayo sa konting pag-vlog ko ng tungkol sa Bible. Kanya-kanya po kami content creator eh. Yan. Sila po, anong gawin nila, bahala sila. Basta ako yung matututuwa ng tao, hindi mapupulot. 10 views, 20 views po kayo lang sa akin. Nakapagpatutuwa na ako, na-i-help ko na yung mga katotohanan. Ayan po. Hindi po, hanggang sa susunod, mga araw, ingat kayo lagi.